So pera ka weeks kita waray makag-study due to many unexpected nga mga pahinabo. Okay, pero salamat ha Ginoo and salamat gyud pa iyo nga ani gyapon kamo. And then naton kuan last nga discussion nagtika kitahin series nga study kanan soteriology. Ano ba yung soteriology? Ay, di na naka-on. So, wala nga nakabato dito. So, may nakita series ng study nga soteriology. So, soteriology, ani definition o karuyag signon is study of salvation. So, ini nga aton study na dili naton mababaruan an process, an method na biblical method na ginhimo ni God para i-save aniya mga tawo. So naton this soteriology naton gin-study tikang hiya kanan Reformed theology. So Reformed theology karag sige nato niya is biblical interpretation. Kasi ang mga reformist nagtikang ito kan Martin Luther, kan John Calvin. Kasi ang time ni Martin Luther ito nga kuan na may na mga doctrines nga diri na biblical. So tinawag hiya nga reform kay because na protesterahan kanan Roman Catholic teaching. Okay? So amo to nga kuan niya. So yan soteriologian reform is amo to na stand hiya kanang Calvin is ang tinatawag nga tulip. And T is total depravity, U is unconditional election, which is amo tato discussion nga na, L is limited atonement, I is irresistible grace, and P is perseverance of the saints. Okay? Pero amo to ha aton study ng soteriology diri la doctrines of tulips sa naton i-studyhon. But may nakita mga ibang mga doctrines na i-studyhon na additional kanan CTI. It aton source it aton soteriology is kanan Cloud Theological Institute. Kundi nada ko dito ang eskwela. Okay, online latiya with pastor team. So amo taton ko niya. So yan na last naton nga discussion na sige Ma'am Regine, inistoryahan natin is total depravity. So ang kabutangan han tawo spiritually na sing Apostle Paul ha Ephesians is we are spiritually dead. Okay, kabutangan naton we are spiritually dead. So ang karigsigyo na ni spiritually dead under influence kita by sin, Satan, system of the world, an fleshly desire. Oo, that's why amo ito taton ginfa-follow, amo taton ginbubuhat. Okay? An unseen influence ni Satan, the system of the world, di ba? Ano na kanan kalibutanon kita. O itatong pananahuna, panyakan, pangios, kanan kalibutanon. Okay? And then fleshly desire, ginihimo naton ang karuyag itaton lawas bisan diri na tama. So amo ito karagsigon kay tungod nga we are spiritually dead. So pag siring nga spiritually dead han total depravity, ang karagsigon naton total depravity, tanan nga aspect hit tawo, karagsigon tanan nga parts hit tawo affected net sin, under influence of sin. The mind, heart, soul, body. Okay? Under sin. Ito karagsigon hit total depravity. So, karagsigon total depravity, wari kita ability. Kaya kumita na kamong patay. Diba patay na lawas yan na wari niya ability, wari niya kapasidad. Zero. So amo gyapon aton kabutangan aton spiritually. We are spiritually dead. Okay? That's why we are saved by grace. Okay? So amot kuan naton. So amo to nabura naton kabutangan tao is spiritually dead under influence of sin. So that's why itaton free will affected hiya. Kaya itaton free will is affected hiya ti nga sala. So total depravity karagsigon in nature diri naton diri kita willingly madaop sa Dios. Diri kita willingly to worship God. 'Di ba? Wari kita ito desire na magkilala sa Dios, magsunod, mag-worship sa Ginoo.
So amo ito kuan spiritually dead. So higad gud ana ito na intervene. Para sa nato kan Apostle Paul, si Apostle Paul nakabasa ka ng Book of Acts chapter 7 ada chapter 7 diri chapter 9 chapter 10 11 ana dida. Na si Apostle Paul diri pa ya Christian maram gud kita. Tipakadto ha Damascus. Ano ang motive ni Apostle Paul niya pagkato Damascus? Is to persecute the believers in Damascus. Pero on the road niya to Damascus, ana aton Ginoo nagpakita iya. So naging Christian niya because ang Ginoo ang nag-take first action, nag-initiate. Nagigets ba ya? So ito nga story ha Bible, asya gyapit aton kabutangan. Wari kita desire or motive dumaop ka Jesus. Jesus Christ is to permit na bilinghin first move. That's why nasing Jesus Christ, I came to seek the lost. Kita't nawawara, di rin nawawara at Ginoo. Oo, di ba? We are the lost sheep. Okay? So, kareksyon nito, atong kabutangan, kaya ano kita lost because we are spiritually dead. Diri kita nanginginano at Bible, diri kita, unless may daging gamit na Ginoo nga tawo pagpaintindiha ato ng Bible. May na nagwali ha ato ng maopay nga sumat, may na nagtututdo ha ato ng Bible naging gagamit ang Ginoo nga hinahinay na intindihan nato ng pulong ang Ginoo. Nasunod na kita, nagdadayaw na kita ha Ginoo. Okay? So ang pagkilala ha Dios, interest nga pagdayaw, ito nga interest nga pagdayaw ha Ginoo nga kinasingkasing nga pagdayaw diri nati kangaat. Kahit kabutangan naton is we are spiritually dead. Okay? So, amo ito siring. And then, masisig nato ng total depravity, kuan hiya, biblical hiya. Kaya daya Ephesians chapter 2, verse 1, di ba? So, basahan ko nala para bangin din rin nato, di brother Ariel. Sorry ubo kita. Uso man gud na. So nasig din ha Ephesians chapter 2 verse 1, Apostle Paul siring niya, and you were dead in the trespasses and sins. Ini nga you na yaginyayak nanda Ephesians believers. So ginpapahibaro ni Apostle Paul han kabutangan han era spiritual dati. So ang kabutangan ni era spiritual han era dati nga spiritual life is dead in trespasses and sins, in which you once walked. So following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desire of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So, amo ito taton, kabutangan ni taton spiritual life. Okay? That's, amo ito kasi total depravity. That's why taton free will, waray niya content nga mag-believe kan Jesus. Kaya aton kabutangan ni taton free will is to sin, to follow the system of this world, to follow the influence of Satan, diba? To follow the desire of our flesh. It ginbubuhat it aton free will. Okay? So, yan na, amit yung, and then God intervened through Jesus Christ. Negets ba ya? Okay? So, yan na. May na ka mapakayanan to na kung discussion. Review lahat total depravity. Kaya ano kita nag-iya. So, may na ka mo clarification, questions, or comment on total depravity. Waray. So, amaton, gintututduhan total depravity, waray kita ability to save ourselves. To come to Jesus. We don't have ability, capacity, desire to come to Jesus. Because we are spiritually dead. Okay? Amaton, gintututdo, which is biblical. So, nasari pa dito, Bart, ako nibasa nga systematic theology kan Louis Berkhoff,
Ang ba naman tiya pronunciation na niya last name? No waray na man to God. There's no man to God. It's always God to man. Oh, amatot kan niya. Kung amatot, basta amatot iya concept or idea tiya writing dito tiya systematic theology. So yan natin yan na lesson, adi kita yan na unconditional election. Unconditional election. Nakabati na kami nga doctrine nga unconditional election. Aray pa? Election, oo. May tutaton ginihimo kada 3 years, 6 years. Aray pa? So, wari ka mo objection, may any objection to unconditional election. So, niyan, ano na natin definition, unconditional election. Uy, wari ba ko definition? Okay. Itaton nga ni scripture passage is, ada kita ha, Ephesians chapter 1, verses 4 to 6. So, nasa nga dihan, Word of God, pamatiyon natin ng Word of God, Ephesians chapter 1, verses 4 to 6. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us pray. Dear Sovereign Father, we praise you, we honor you for another study nga may kami na regarding biblical definition of salvation in soteriology nga may kami na series. We humbly requesting, Father, that allow us to have enlightenment in the study, give us understanding through the Holy Spirit that is within us. And Father, we also ask for forgiveness of sin na everyday nakakada kami sa iyo, nakakasala kami, pasaylo kami namon mga sala. Yan, ikaw iniya nga study, ikaw ang ma-lift up, ikaw ang mag-glorify, ikaw makakarawat hin honor, diri kami. Salamat ani mo ginbuhat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So, ano ba definition ni unconditional election? So, ini nga definition is originally dito tikang haakon. Okay? Ginkuha ko lang ni haakon teacher han CTI, Cloud Theological Institute kan Pastor Tim Spears. Okay? Ano ba din nakikita tak YouTube? Danayo. So, kung nakakita ka na makaka-familiar kayo ni. So, nasa hindi ang definition ng unconditional election. May na ko ba dito? Okay. God's act of choosing a people as individuals and as a group to be brought into union with His Son in order that they might enjoy all the benefits of salvation only on the basis of the good pleasure of His will. So, ang main idea niya, gusto ko ikuan niyo, God's act of choosing a people. Okay? So, God is God is choosing people as individuals and as a group to be brought into union with His Son, to Jesus. So, may dala pinili na ni God na mga tao na i-unite unite uusa iguurusa kan Hesus iya himon pakig-usa kan Hesus. So may na mga pinili an aton Dios na mga tawo nga ini na mga tawo amo lay diyan makikipag-usa kan Hesus. So yan an era pakig-usa kan Hesus, may enjoy nila ang benefits san salvation. Okay? Yan ini ang basyan ini is according to His good pleasure of His will. So, diri ni nakadependihan mga tao nga iyaging pili. Kareksigon nini, waray niya ni pilian ng mga tao na may ngadakan Jesus kay tungod nga maupahera. Diri. Aniya basihan kay ano niya pili ni ng mga tao na may ngadakan kan Jesus
kay tungod iya kalugaringon kaburoton. In waray-waray. Uy, masama ka man diri ko. O waray-waray. Unconditional iya, oo. Oo, dere, oo. So, in short, layman terms, may naging pili ni God na matatalwas. Okay? According ito yahan niya desisyon. Nga na niya gimpili ng mga tao nga matatalwas, di rin nakadependihan tawohan iya nabuhat. Kundi nakadepende nihan iya kaburoton. Oo. So, ganito ya. Okay? Oo. Oo. Pero kay ikaw. Tanan, oo. Pinili, oo. So, amin niya, amin ito't karesigunit unconditional election. May na pinili ni God nga mga ngadto halangit. So, yan na, an objection nito nga doctrine, masarang ito ba? Unfair. Kaya ano may napili lang nga malalangit. Tama, di ba? Unfair man hi God. Yan, makikita natin study. Okay, actually, may nakita ni part 2, ini nga unconditional election. So, may napagyapi mga objection. Hini nga doctrine nga unconditional election is ama to unfair hi God. Diri to magsusugad hi God kay because God is loving, merciful. Iba diri ya magsusugad dito. So, iniya, itaton pagintindihan Diyos, dapat diri nakadepende aton pananahona. Kikitaon naton ano ba anya kanhan Bible. Kinahanglan ni aton pagtuo diri kang aton kalugaringon pagintindi o aton karuyag karuyag signon. Oo. Kinahanglan ni aton pagtuo nagtitikang Biblia. Okay, ano ba tiya kanhan Bible? So nga kita aton first passage on Ephesians chapter 1 verse 4. So nasa hindi Ephesians ang writer ni si Apostle Paul. So, klaro naman ang book, aniya iniging paradan nga letter is the Ephesians, the Ephesus, the Christians in Ephesus, ito nga time. Okay? So, yan na, nasa nga Apostle Paul, verse 4, even as He choose us in Him. Ito na He is God the Father. Choose, anong action ni aton God the Father? Choose. Another word than choose, elect. Okay? He elect us. Ito nga context, hinito nga us. The Apostle Paul and the Christians, Ephesians, Ephesus. Okay? So, ito diyaging pipili. So, makikita natin, limited na iya. Diri ya para nga tanan. So, nasa nga di, as He choose us in Christ. So, makikita natin, in nga verse, diri tanan nga tawo gimpili han Dios Amay. Di ba? Anakon karek sa ganini, ini nga verse nagtutot duha aton. Pakaana ko leto itong nga as. Ano karek sa ba ito? Opod na beton mga tawo Ephesians? Ang mga believers, di ba? Tanan ng mga tawo ba Ephesians? Nga dabakan Kristo? Believer ba kan Jesus Christ? Dere. Naigits ba ako na iyo? Sure ka mo na So, ito nga kuan na an action didihan naton Diyos Amay, nasa nga Apostle Paul, ginpili na ni God the Father, si Apostle Paul siya ni Christians sa Ephesians, na may nga dakan Kristo. So, karig signon, anera pagiging Christian, ang pagiging Christian ni Apostle Paul, ganan mga Ephesians, ang main source ito, diri hira. Ang main source is God the Father. So, yan na, implication ito niya, para sa atin yan na, ang main source, kaya ano kita naging Christian, diri kay tungod kita ang main source. Ang main source ito, anaton Diyos Amay, ang nagbutang haaton tikat to kan Jesus. Diri kita. Sa amay itong gipapahibaro din ni Apostle Paul nga, as He, God the Father,
na si Apostle Paul, choose us in Him. Ang Diyos Amay ang nag-unite kan Apostle Paul, Christian sa Ephesians, nga dakan Jesus Christ. Diri hira. Diri Apostle Paul, o diri ang Ephesians, di ba? Na may nga dakang Kristo. Ameton gusto ipahibaro diri ni Apostle Paul. Ang reason kaya ano kita na unite, nakaintindi ba kamot unite ano? Nakig-usa kita kan Jesus Christ. Why we are united in Christ, not because ginpili naton, but ang nagpili to dida is God the Father. Yes, di ba? Total depravity. Yes. And amazing pa didi, hantay han pagpili han Diyos Amay before the foundation of the world. Wala pa rin mo ang kalibutan. Pinili ka na. So, tama, di ba? Pass forward na ni Brother Ariel. Di ba, ada man ka mga construction? Foundation. Construction, foundation, ano yung ikapira yung step? Shahan. Di ba? Shahan ito yung step. So, nasi nga before the foundation of the world. Waray pa. Waray pa pundasyon ng kalibutan before pumili naan Diyos Amay, ginpili na herahan Diyos Amay, yung Apostle Paul ng Ephesian believer na may ngatukan Jesus Christ. Waray pa kalibutan. Tama, waray pa kita matawo. Yes, so may na niya ginpili ng mga tao na waray pa, di ba, makita natin, waray pa ginanak si Apostle Paul before the foundation of the world, the Ephesians believer. Pero time hanera pagpili era na may ngadakan Jesus isan before the foundation of the world. Waray pa. Waray pa Genesis 1:1. Waray pa. Pinili ka na. Pinili ka na. Pinili ka na nga may ngadakan Jesus Christ. You will be in Christ. Makikig-usa ka kan Christ. Negits ba ya? Kakano ito yan nagdesisyon na pagpili? Before the foundation of the world. That's why ada dito gumawasan unconditional election. Waray ka pa ginanak, karagsigon waray ka pa ginanak, waray ka pa magbuhat in maupay ngan maraot, ginpili na. Di ba? Sa amay itong kadakuhin duro it wisdom and knowledge ni God. So, amay ito gusto ang reason kaya ano ang mga Christians sa Ephesians yan ni Apostle Paul ni nga kan Jesus because han action han Father han iya pagpili, pag-elect. So before han foundation of the world, sa ano wari pahimuan kalibutan, nagkaada na ang Dios Amay hin election. May mga pinili na kung hinot may nga gadakan Kristo. Waray pa nagpasto. So, ito nga, kinahanglan naton, may da ka mo pakiana, question, clarification, or objection. Diba? So, that's why kumbaga, tututusin kaya man niya. Diba? Tananon kita. Pero sir, may reason. Yeah. Where kita Kabas pag-ibig na na ang tanong nito, kano dir na tanan. Yes. Kasi ito, Yes. kasi paray, maging grateful ka na lang or thankful na usa ka na pinili. Hindi mo Amen. na dapat iya gusto ng kaya. May Plano na iya, waray pa niya himuha. teaching Pero, na maging humble kita. Amen. Amen. Kaya pinili kita niya. Amen. na maging Yes. magkita na yung Kada humility. Grateful. Yeah, be grateful. Kaya wari ka pa nakakalibutan, wari ka pa ginhimo, iyan na, gipili ka na may ngadakan Jesus Christ. Kilala ka ng Ginoo, tinignan ka ng Diyos. Yes. May mga tao, wari ka hindi ko pa i-create, wari ka i-create ang mga human. Yes. Nakilala na yan. Yes. So, Pero makikita natin, brothers,
sisters in Christ nga ang mga ginpili din ni God ini nga as Apostle Paul and Ephesians believer. Anera pagka hindi hababaw kalibutan or pag anak ka era, diri kay tungod nga pinili ra Dios amay, diri ka regsigon anera pagka hindi kalibutan, mabilib dan nira ka Jesus. Naging unbeliever anera. And then naging believer ya through preaching the gospel. Di ba nasa Romans, how can someone call unless they hear? How can they hear unless someone preach? How can they preach unless someone send? How beautiful the feet of those who bring the good news. Romans 10. Dito Romans 10. Okay? So, basta amin nagipapahibaro aton ni Apostle Paul na nagpapasabot ni Apostle Paul ang mga Ephesians believer kay ano hira nahingadakan Kristo, kay ano hira nagkaadahin faith in Christ because epekto ito ya, resulta ito, bunga ito, han ginhimo han Dios amay, na ang ginhimo han Dios amay is may daniya ginpili. So kung diri ka ginpili, diri ka matuo kan Jesus. Tama, di ba? So praise God, kung ikaw na tuo kaya na kan Jesus Christ, nahiya iti mo Lord and Savior, tungod dito han Diyos amay ginpili kaniya may nga kan Jesus. Diri tungod ha imo. That's why, sari pa ni Ma'am Regine, dapat maging grateful kita. Hatubangan han Diyos. Itaton salvation, we did not earn our salvation. Kanahan time, han pagpiliha aton is before the foundation of the world. We did not earn the salvation. Waray pa kita ginhimo. Ginpili na kitahan naton Diyos amay. Yes. Okay? Comment, objection? Waray? So, diri ikaw ang nagpili kan Jesus Christ. Diri ito imo kalugaringon desisyon. Diri ikaw ang main source. Ang main source ito, pinakarason ito, kaya ano ka nagkaadahin pagtuo kan Jesus. Kay because han pagpilia ha imo han Diyos amay. Okay? Amen? So, another point one is, we must believe that God the Father chose us unconditionally to be in Christ before the creation of the universe. So, kinahanglan naton tumo nga ang Diyos amay talaga ang nagpili ha aton unconditionally. So, that's why nagkaadang doctrine na unconditional election. Kaya ano, may the election, may pinili na niya. Diri nga tanan. Tama? Tasan time man niya pagpilya before the foundation of the world. That's why nagkada kitang doctrine nga unconditional election. Actually, tatong study ka ng Bible school ini. Pero ama to na akong kasigol, na akong nabaruan na Bible school. Dadon ko nga di. Di rin na niyo kinahanglan magpa-enroll ha, Bible school. Attend lang ka mo hindi nga fellowship. Ang Bible school, dadon ko iyo. Libre pa. Oo. Mapasahay ka pa. Timplahin na lang akong kape. Amulay tatakon. Okay? Maray pa kaya na comment, questions? Objection. So, agree dahil kita na. Tapos nakita ko ulit unconditional election. So, another verse nga, nagpapakita ng unconditional election, Romans chapter 9, verse 13 to 16. Wow, dapat talaga gamit laptop, ano? Oo. As it, nasa dito Romans chapter 9, verse 13 to 16. Verse 13, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Verse 16, so then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. So verse 13, nasa nga di, nakasurat Old Testament. Okay? May na po ba di-denote sa Old Testament? Okay. Nakasurat dito Old Testament, nasa ni Apostle Paul,
Jacob I love, but Esau I hated. So yan waray pagin anak kuan hi Jacob ni Esau, di ba? Nasa ring nahigad, love na niya hi Jacob, hate na niya hi Esau. Ini karagsigon di nga hate, diri karagsigon hini nga hate na higad naghimohin mga maraot na butang kan Esau. Okay? Diri to iya karagsigon ito nga hate. So yan because may pinili na ni God na papakitaan niya in love, hi Jacob, wala niya pakitaan love hi Esau. Hindi nga verse, di ba? So verse 13, what shall we say then? Is there injustice on God's part? So ginunahan na ni Apostle Paul ang mga ma-object kit iya yakan didi. Kasi Apostle Paul in Book of Romans nagtututdoyahin unconditional election para sa Ephesians. Di ba? So iyan na ginunahan ng mga mapakana. So karigsigon may the injustice kan God. So ano sa rin Apostle Paul? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So yan ang karigsigon ni brothers, sisters, diri karigsigon na waray pilian ni God ang ibang nga tao nga masave, diri nagpapakita ito nga unfair ni God. Bible, nasa nga Bible, it kabutangan it humanity, spiritually, anong kabutangan it humanity? We are spiritually dead. So yan ano ba tungodhan? Sin. Kaya di ba Adam sin? Di ba we become sinners because of Adam's sin? Di ba? So amoy tatatong kabutangan, we are sinners. Nakasala kita. So yan biblically, ano ba it consequence it sin? Death or hell. So yan may gimpili ni God nga ma-save, may dalot niya gimpili. Ano ba nga tao, ini nga gimpili ni God is through grace. Tinatawag nato nini nga redemptive grace. Diri tanan naka-receive in redemptive grace ni God. May kasi tungod nga may daya pinili. Ang iba kasi aniran nakarawat ti kang Diyos is diri grace. Ang iba is justice. Di ba? Kaya it angay lahaton is hell. Tanan kita. We are sinner going to hell. So amo to angay haton. Pero amo to praise God may daniya gipakitaan in grace, redemptive grace. Para sa diha Pilipinas, illustration. Ang presidente han Pilipinas may daniya power to pardon hausa nga tawo nga convicted na adto na prisuhan. Di ba? May dito power it presidente na ipardon ito nga convicted nga person na ada na prisuhan. Okay? So amo gyapon ito higad. So higad may dala niya pinili nga mga tawo nga iyagin pardon. Ani ba yung tagan niyan justice, ani ba yung tagan niyan pardon. So amo ito kaniya. So nasi nga di I will have mercy on whom I have mercy. Iya ito divine right kung hino tiya tataganin mercy. Tiyo ko na karapat dapat tatagaan niya. Diri diri to karapat dapat. Diri ka sigyon na you receive mercy. Diri ka sigyon nga karapat dapat ka diri. Tanan kita wari karapat dapat. Bili ko talaga. Iya to kaupayan. Iya to kalugaringon. Tikang ito iya kalugaringon. Nasi nga di ato, and I will have compassion on whom I have compassion. So verse 16 nasi nga di, so then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. So ang pagpili ni God is not depend on human. Di rin nakadepende ha tao ang pagpilihan Diyos. But nakadepende to kan God lagi hap. Sari ko pa kanina, waray ka pilian ni God kay diri karigsig na nararapat ka. Diri mo deserve. Anong deserve mo? Hell. Kay we are sinner. We are spiritually dead. So, ano yung pagpili, di rin nakadepende ha tao, human will or exertion, but nakadepende ha iya. Iya leto kaburuton, kaya ano kanya pili.
Diri kay tungod nga maupay ka, kay tungod nga maupay hiya. Correction ni wari, kung ginpili kita, han panahon, han pagpili ha aton han Dios, han panahon han iya pagpili ha aton, waray pahimuan kalibutan. Correction, waray kaniya pilia, kay tungod niya, nakitaan niya, nga ikaw, kinabuas, matuo ka. Kaya ano, ang panahon ng pagpiliay mo, waray pahimuan kalibutan. So, diri correction, diri basihan, diri rasonhan Dios pagpiliay mo, kay tungod nga, may dahan nakitan nga, sinisira nga, foreseen fate. Diba? Nga nakita niya nga, in the future, mabilibin ni Elmer. So, pipiliin ko niya nga daan. Diri tiya siya. Itbasan. Bali ito, magiging matuhay ka lang. Ito, pinili ka na niya. Yes. Nagkaada ka in faith, kay because niya pagpiliay mo. Eh, di ba, mga mali, di ba yan, di ba, mga iskumbi, tapos naging Christian, nagbaptis mo na, naging faithful na ba, mga nito. Oo. Tungod, pinili ko talaga na, natuhay na tao, kaya itong pinili ang Ginoo. Yes. Wari ka pilihan ng Diyos, kay tungod niya mo, kalugaringon ka buruton. Wari ka pilihan Diyos, kay tungod niya, nakita ang Diyos in the future, magiging believer ka. Inotro ko laha, para klaro. So, nasa nga so then it depends not on human will. Not depend on your free will. Na imugin ko kayo atong free will biblically spiritually dead or exertion. Yes. Yes, oo. Kung ito ya result la ito, fruit ito haniya pagpili. Haimo. Ang reason kaya ano ka nagkadan faith because that is the fruit action ni God. And the action is by choosing you. Okay, kunwari ka pili, diri ka matuo talaga iya. Okay? May na ka mo comment, clarification. Pakaya na. Objection. Klaro man ano verse ano. So, ang mga tao nga waray pilia, ang iba nga tao, gimpili ni God na makareceive in mercy. Di ba? Ang iba, nakareceive rahin justice. Diri mercy. Di ba? Diri tanan han presidente han Pilipinas, diri tanan nga nga convicted, itagaan niyan pardon. May dala niya pinili kung hinulat niya tatagaan yung pardon. Okay, daw tawag kasuhan. Ano man po siya concept doon? Iya din ang mga nakabatinahan ko din ang pwedeng tinuuba. Pero tungkol niya bilhin siya rin nga free will natin mag-desisyon na ang tandiri kita na follow ang ginuuba. Ano? Tawag na dito. Ano? Diba Coach Benito, diba nakabati na ako ng Word of God. Oo. Tapos, kumbaga lagi para ba ng sunod? Ano man yung tawag dito? Diri ragin pili. Diri manira na believe. Di ba nasa yung Jesus Christ sa John 10, natin kang verse 26, ang mga Jew, yung palibutan niya, kitong nga, papakanyan, ikaw ba talaga ang Messiah or Christ? Tapos sa maring Jesus Christ, you do not believe because you did not belong to my sheep. Verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Hinunulat na follow ayan, nga namamataya, his sheep. Verse 28, diba, I will give them eternal life, and they shall never perish. They are at my hand, diba? And no one can snatch them out of my hand. Verse 28, the Father who is greater of all is who has given them to me. So, ang naghatag han sheep nga to kan Jesus Christ is the Father. So, amo gyapon connected gyapon kan po Apostle Paul, he choose us, the Father choose. Yung tagaan hiran chance, pero waray hira tagain hin God in grace to have ability to believe. Oh. So, according to His will. So, ito yung will, diri kita maka-understand.
Di ba? Nagets ba ya? So, kung ikaw ito naka-receive kan, iya, grace, mercy, be grateful. And then naman talaga nga Apostle Paul sa Romans, kung ang original nga branch, iya gintanggal nga ikaw Gentiles, ingraft ka la, di ba? Ayaw paging boastful. Na baka ginpili ka, di ba? So, amatot ka niya. Oo. Wala ka man tayo kung pipili ka. Oo. Wala kayo ng bukay. Pinili ka na daan. So, amatot ko naton nga pagpilian ni God, okay? So, babalik kita naton, maray ka mo pa na objection. Maray. So, an standard ni God, hatawo nga iyagin pili, an standard, waray standard. Diba? Kay iya leto ka gusto. Kay luga. Amo ito si Sir nga, kay gusto ko la. Buot ka. Oo. Kay gusto ko la. Kaya mapakala ka, Lord. Kaya ano siya kunin mo na pili, Lord? Dili mo na ako maupay nga tao. Maraot mo na ako nga tao. Di ba? Basta nga yung kay gusto ko la. Kay luga. Jacob I love, Esau I hate. Ngayon dili kita maano kung ano niya purpose, kaya ano kagipili. Di ba? Niyan, makikita natin ang purpose, okay? O sa diri kabugusan nga purpose natin makikita, kuan lang niya, iya laging reveal nga di. Sa amo ito masisig nato kay luga. Iya lang ito gusto. Okay? Ha? Di ba? Kaya amo ito nga kuan, nasa pay Apostle Paul, how unclay makagreklamo ha pater. Di ba? For example na kan Pharaoh, iya ginharden ang heart ni Pharaoh. Dere ka sigo na ginharden niya, may daging butang ni God nga maraot nga spirit kan Pharaoh. Ang pagiging sinner ni Pharaoh is enough para may nga tuyahel. Ang pagiging sinner ni Pharaoh enough na para makaproduce yung wickedness na makakatuyahel. Karag sige ito, gipasagdan niya. Wariyap tagayin mercy. Oo, bahala ka. Diba? So, ganito niya. So, amatot ko ano natin, kumbaga, angay kahadlo, amatot na sa ni Jesus Christ, do not fear those who kill the body. Fear those who can kill the body and the soul. That is God. Fear God. Diba? Kasi ti mga tao, waring ani fear of God, di rin nahadlok makasala. Loving man ni God. Tino dito loving God, pero may dali na Bible, may dalawat wrath of God. May dating kita nga ito, diriya na mamatay. Tapos gusto niya mamatay si human. Tapos ba't human kay? Kahit na niya lasan human, ba't human? Tapos aniya ko nga ito, nasa niya na. Kudari ko no, bagat malungkot ko no, mabuhi. Kay, diri nga niya na mamatay, waray pa yung soul. So, ano? Kape, oh. Sige, brother, kape. So, ito, brothers and sisters, sa ring ni Apostle Paul Romans 1 kape ni 9. Hilingon natin kadalila, ha? Romans 9, ha? Basahan lang natin ang verse. Para inigamit din natin Bible nga dako kung din at babasahon. Okay, ha? O, nasinga din nga, verse, verse 17, ha? For the scripture says, Romans 9:17, for the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So, ginpili niya ay Pharaoh. Maging matigat kasing-kasing. Kaya ano, para mapakita ni God niya power. Kasi kita ng mga tao, masyado kita self-centered kita. Di ba? Kita itong ginoon na
na it aton gusto it bida. Di ba? It aton gusto kita. It sentro. It kalibutan. Di ba? Nagets ba ya? So that's why pag nagbabasa kan Bible, at sentro hito, hani mo pagbasa, ikaw. Di rito asya't gintututdohan Bible. Ang gintututdohan Bible, ang sentrohan Bible, is si God. Diri mo gusto, itiya gusto. Di ba? And then nasa nga verse 19, verse 18, 20. Okay, Pharaoh. Verse 18, so then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills. Okay? Verse 19, you will say to me then, why does he still find fault? For who can resist his will? Verse 20, but who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of this the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? So amo to kumbaga will ito ni God, kaburuton talaga niya kung ano niya tiya creation. Iya ito katungod. Ngayon kita, we cannot understand ang reasoning, ang reason ni God kaya ano yan nagpilin so ganito. Because we cannot understand His wisdom and knowledge. Ang nato naging ang ipapabuhat lang ni God is trust Him. Trust Him. Amo na tutkuan niya. Okay? So, praise God kung kita nakakarawat han mercy. So, di rin natin kinahanglan maging boastful. So, that's why nakadahin unconditional election. Kasi ang iba nga teaching, tanan gimpili ni God. Okay? Ginhimo na ni God ang nga tanan nga butang. Gimpili niya nga tanan para masave. Pero ang problema, di ba naniguro higad nga masave nga tanan, pero ang problema, di rin nasave nga tanan. Ngaran iya gimpili. Dirito siya na God na akong kilala sa Bible. Ang akong kilala nga God nga sa Bible, He is Almighty, Omnipotent, di ba, Omniscient. Waray makakapugo nga iya. Kung gugustuhon ka niya masave, masisave ka. Kaya He is powerful. Tama, di ba? So, ang totohan Bible, diri nga tanan ginpili ni God na masave. May dala pirahe nga tao na iya ginpili. Nagits ba ya? So, amo ito kuha na it kasalungat limited atonement, unlimited atonement. Na He God ginpili niya nga tanan. Na He Jesus Christ na matay parahan nga tanan. Limited atonement na ito. Unconditional election pala kita advance na ako. Okay. Masama ito nga kuan. Waray gimpili ni God. Okay? Waray gimpili ni diri ka siguro waray gimpili ni God ha. Ana ko correct sigon diri nga tanan gimpili ni God. Na may nga dakan Jesus Christ. Diri nga tanan nga tao. That's why nasa ni Jesus Christ, I lay down my life for the sheep. Diba? Anak ko nga gisin nga quote han John 10 nga no greater love than this, that He laid down His life for His friends. Diri nga tanan. Nagits ba ya? So amo to waray pilian nga tanan ni God. So contradiction iti it universal. Kahit universalism na it's salvation para nga tanan. Dere. At salvation para letohan mga pinili han Dios. Dere para nga tanan hit kataluwasan. Kay may dalaging pili han Dios. Kaya ano kita nakayakan ito? Kay tungod asya itong tutduhan Bible. Dere tutik ang lahaton kalugaringon. Tutdo ito han Bible. Okay? Dere na tanan nga tawo ginpili ni God. May pakaya na ka mo, ikaw. May na ka maginhuri nga iya. Ano? Ay, maginyakan. Okay mong kita ka.
Anusahan mga signs and mga gimpili ni God is na believe kan Jesus. Ayaw pag unaw na hinubat gimpili didi. Unaw na ano bat condition han gimpili. Whoever believe, kung hinumat na believe kan Jesus Christ, amo na ito. Oo. Di ba? Eh, Para nakabaton. ha? Napagkanagkanapin, para nakabaton. Gisugan mo laya. Na-believe ka. Do you believe? Di ba? How many percent? Amen. Eh, mama, may kay 60. Ikaw, Percent pa naman. 100% pa yan. huna ko 60%. Hindi ka na talaga makatinin sa Yes. mas na mapapalik ito na. Piliin mo mo mga gusto. Oo, nga man ito. Yes. Pagkalimutan na nga. Oo. Yes. Saan ito? Naman ito. Balik kita natin ni scripture passage. Ano ito ya? Ako nga niya na. Uy, diri pa 2027 ko. Judgment Day. Paano naman? Sige, tagay konti. 3 minutes CR break. Dapat mag... Sige, buwas na lang mag-PP. Mga pinagpuan. Ha? Mga pinak. Aray, magtsala ko. Magkukuhan na kami mag... No break time. Ano yan? 3 weeks eh. Parang... Ay, Ha? napauro-uro. Paano ito pintiyan? Mag-cleansing lang ito, cleansing. Mo na uro-uro ka. Balit joke la balit ha. Balit ko na yung mga orin na yun. Gusto niya, natutunan niya. Pray for me. Ay, sorry. Ano na? Daw? Sila, kila. Daw? Ito na, may number na. May number na. Ay, na-post out na kanay mo. Sige lang, kila. Sige, tutayin kita. Okay. Okay, balik kita. Hanaton main passage. So, amay ton action ni God, action hanaton Dios amay, hiyaan nagpili, han mga tao, para may nga to kan Jesus Christ. In short, ang mga Christians. Ang kabutangan naton, yan ang mga Christians, gipapahibaro kita ni Apostle Paul na naton kabutangan na, kaya no kita na nga kan Jesus Christ, kay tungod ito ang pagpili ha aton han Dios amay. Resulta ito niya pagpili ha aton. Siya na, ang purpose is that we should be holy and blameless before Him. So, ito niya purpose. Okay? So, ito nga main source para maging holy kita, maging blameless kita before atubangan niya, ay presensya, is diri kita ang main source. He God the Father ito. Ang nagtrabaho. Kaya nagpili, kaya niya purpose para maging bunga ito. Kumbaga, resulta ito niya pagpili na magiging blameless kita at magiging holy kita. Atubangan niya. Kasi hiya ito't magtatrabaho ha aton. Okay? Nagets ba ya? Sa amin ito sinasaring na, tikang ang pagpiliay mo, pagkagimatadong ni mo, hasta katapusan. Nagets? So, amin ito, kumbaga katikangan pala, justification, sanctification, and glorification, trabaho itohan Diyos. Pay pa kaya na? Maray. So, ito nga, point ko natin, we must believe that the evidence of God's choosing us is that we live in holiness. So, ang fruit ng pagpilihay mo is, ito na, you living a holy life. Nagets ba ya? Ito ang evidence or proof. Oo, fruit ito nga. Proof nga han iyaging pili. So, paano man ito masasabtan? So, na-believe ka kan Jesus. Paano ka man masasabtan yun na-believe ka? Ang patunay ito, ang proof ito is, na-obey ka. Ang mga sugo niya. Gibubuhat niya mga sugo niya. Ito na obedience is, nagpapakita ito, hanin mo, pagkaadahin, tinuod nga pagtuo. True faith or genuine faith. Nagets ba ya? Haamo man niya pamaagi, kay tungod ang purpose ni God ang pagpiliha aton para maging holy kita and blameless sa iya tubangan. So, an evident
or ang pagpapamatuod nga ginpilihan Dios is nakikinabuhi ano sa nga tawo matadong. Next ba ya? So amo to nga kukuhanan naton nga ang mga ginpilihan Dios, that's why ikaw nagkakana ka ng repentance. Bago ka na. Dati nag-i-enjoy ka sala, napapansin mo pag tikaya diri ka na nalilipay. Di ba dia? Diri mo na ginihimo ang mga sala kay tungon nga diri ka na nalilipay. Nagkaada na ang pagbabag-o haimo. Amen. So amo ito evidence nga ginpili ka na han Dios. Okay? Ginpili ka han Dios. Ang evidence nito is nagkikinabuhi kitahan holy life. May pakana ka mo? Waray. Nga kita verse 5. In love. Tapos naman before him. Waray ka mapakain din holy and blameless. So amin ito nga fruit. Okay? Fruit itong election. Evidence ito na ano sa nga tao, ginpili ko diya through haniya lifestyle. Haniya way of life, way of thinking. Diri man kasi nga ginpili ni God perfecto na nga diri na mga kasala. Ang ko anini is napaharyo ka ng sala. Nagits ba ya? May resulta ba? So which is amo ito taton magiging goal kaya itaton life din hababuhan to na to live a holy and blameless life before God. Tungod nga ginpili ka niya, you will obey na. Hopefully na intindihan niyo. So nasi nga in love, He predestined us for adoption. So yan, may another action na naman ni God is predestined. So another word han predestined din ni is He decided, di ba, in advance to choose you. Amatot correct siya, predetermination, pre-election. Sa ano kaniya pili, nagdesisyon na yung pipiliyon ka na niya. Amatot correct siya, predestined. So amatot proseso niya. So yan, kaya ano kaniya predestined. So nasa din ni Apostle Paul, He predestined us, the Apostle Paul ng Ephesians believer, purpose niya pag-predestined is for adoption. Para maging anak kita. Sonship, daughtership. Okay? Amo tiya pag-predestined na imo para maging anak kaniya to Himself as sons through Jesus Christ. Okay? So, sa ano kaniya pilion, nag-decide na iya nga pipilion kaniya. Ito nga kabutangan, kaya niya panuyo para maging anak kaniya. Okay? Para maging anak kitahan Diyos. Adoption. Yan naging anak kita niya, pinaagihan kan Jesus Christ. Anong ginihimo ni Jesus Christ? Namatay sa cross. Iya naglimpyo aton, pinaagihan kamatay ni sa cross. Ginbaydan ni Jesus Christ han penalty han sin. Namatay hiya. Okay? Ngayon nabanhaw hiya after 3 days. Yan analing ko diyan na aton Dios amay. To right side. So amo ito nga reason kaya ano kita naging anak na han Dios na ampon kita niya. So pag-ampon na ato ng Dios, may daya kabalyo nga sacrifice life ni Christ aniya blood. May pakana ka mo? Waray. Alaron ba nagigits man ano? So yan nasa nga diyan niya pag-predestined yan pag-ampon na aton according to the purpose of His will. Diri imo will. His will. His purpose. So, amo ito masasabi ko pa kana kay luga. Iya la ito gusto. Kaya no kaniyagin predestined. Comment, questions, clarification, objection. Okay? So before election, predestination. So mabalik kitahan tuan verse 5. Ano na ni? Ano ba tatang third point? We must believe that because of His love, we were predestined by the Father
to be his children in Christ Jesus. Na kuan la typo. So yan na, an manner han pagpili aton han God the Father is in the context of love. Because of his love. His love. Not because our love for him. Kaya ano kita niya gin predestined, gin pili. But because his love. Oo. So, amo ito tiya out of context. His love. Tungod na niya paghigugma. Amo ito kuha niya. O, di ba nasa the previous verse? In love, He predestined us. Ano ito ang manner? Ano yung pag-predestined? By His love. Yeah? Out of love, ginpili ka niya. Amo ito't basihan. Yan na, atong pagbalik, Apostle Paul, the reason of predestination to Jesus was for His good pleasure. Ginkuha na natin niya. So the ultimate reason for God the Father's predetermination in electing us was from the good pleasure of His will. Ano yung purpose? Good pleasure. According to the purpose of His will. So point 1 natin, point 4, we must believe that the ultimate reason for God the Father's predestination and election comes from His good will. So, ito't katikangan. Iya go talaga. Iya kabruton. Diri hiya obligado nga magpili mo kay tungod nga may naka nabuhat maupay. Diri. Iya leto, tikang talaga iya. Ngayon rin niya kitaan ni mo future yan. Kita ko ba mabili ba ilma diri. Di ba? Hiya na ito nagbuot. Nga pagtungod na niya pagpili mo, nagkada ka ng faith. Yeah, halarom na niya discussion. Di rin niya hamabaw nga kuha nga discussion. Kaya kanan Bible school talaga ng mga lesson. Mga theology. Oo, matutuhay ka nala kay tungod na niya pagpilihay. Di rin kay tungod nga, ginpili ka kay tuhay ka. First of all, waray tuhay. We are spiritually dead. Puro ko tuyaw. Ito mo ng Diyos. Oo. Lalapot ko naman ako. Ito naman nagkinig. Balikitan natin main verse. Verse 6, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. So yan na Apostle Paul, papahibaruan mga Ephesians Christian na an ultimate purpose han will of God ang pag-predestined na irangan election was the praise of His para dayawo na niya glorious grace. I-praise na niya glorious grace. So aniya ultimate goal kaya ano kaniya gin predestined ngan ginpili is ang purpose ito end goal to praise His glorious grace. Di ba? Para lagya pa iya. Diri para haaton. Ang reason kaya no kita niya ginpili diri tungod para haaton. Diri kun para good lagya pa ya para dayawo na niya glorious grace. Para may daw magdayawan niya glorious grace. Mahimayaon nga grasya kung waray-waray. Okay? So, ito end goal. Kaya niya nagkadang predetermination ng election para i-praise, i-worship, i-glorify His glorious grace. Which is, amo may natatabaton, we worship Him, we glorify Him because of His grace. Amo ito't motivation ni taton pag-worship pa iya. Amo ito't reason why we worship, why we give praise to Jesus, to God, because of His grace. Amen? Amen. So, diri karagsigan nga, pili ka niya kay
kay tungod ikaw ang main reason diri. Ayo paguna na, ayo include mo kalugaringon na story. Hiya center diri ikaw. Siguro kung i-teaching, nag-teach kung i-focus emotions. Yes. Yes. Diri rat bida. Diri rat sentro. Oo, kay amit at natatabuyan na mga prosperity gospel. God want you to be rich. God want you to be prosperous. Ikaw animo kalugaringon, imo kalugaring gusto at sentro. It mga imo nababatian Na-uplift nga to nimo lugod ko ego. Oo. Imo kalugaringon. Diri mo lugod nakikita ano ang ginihimuhan Dios kan para kang kanay. Ginihimo ito nihan Dios para hadiya kalugaringon. Diri para hay mo. Diri kita main purpose. Okay, but makapos. Ano daw lagi? Masyad Na para mo lang di ba? Ayaw kasi pag unaw sobra kadako iti mo kalugaringon, self-entitled. Self-centered. Ayaw paging self-centered. Be God-centered. Live in the purpose of God. Yes. So amin to masasang nato nito yung diri kasi yung iba-ibang interpretation, may na kasi out of context. Mali itera interpretation. Ketungod niya diri mangudira nag-studio ang pagkuan ng Bible. So anira is kuan nala is nagiging ginihimo nirat Bible as motivational quote para nira mga feelings diri ma okay, ma at ease, ma valid. Di ba? God want you to be successful. Jeremiah 29:11, I know the plans for you. you, diri na hey God. That's why pag nagbabasa kang Bible, ayaw pag kita mo kalugaran. Kita, ano ba ginhimo ni God? Ano God-centered ba? Matat ko na niya. Yes. Yes, emotions. Di ba God, love mo ako? Kaya no? False hope. Yes. At mga amin ito tinatawag ko mga prosperity is dito din mga Pentecostal, mga charismatic churches. Okay, ng mga charismatic na nag-speak in tongue. So amin ito mga teaching nila na masyado hira ka self-centered. Okay nga na as if nahirat bida ha Bible. Ang bida ha Bible is God in Christ. Diri kita, diri tao. Okay? So amot at kuan niya. So amot at purpose niya. Diri nga ito nga pagpakita mo gugmahay mga tao, fruit light niya pagpiliya. Pero ang main purpose is to praise His glorious grace. Nahigit sa baya. Mamay kung mali kita mag-Bible study. God's purpose. Oh, it's God's purpose. Isa nga na kung mga talagang baga pag-intindi mo ba ito tuwad leto. Yan ang baga, nadubugan. Praise God. Glory to God. Yan pala po, kung ito ako nakuamol itong pag-intindi, pero yun ang pinaka-deep. Yes. Kwento, baga. Diri ikaw at kuan. Diri ikaw at concern. Instrument ka ni God. Instrument ka ni God para haiya ka lugaring. Dito sa heaven, He at bida. In heaven, we will worship Him. We will glorify Him. Lord, thank you for your grace, for your love. Diba? We will glorifying His glorious grace. Diba? So, that's why, yung mga preacher like Joel Osteen, yan na din natakloban, may nanagyap ito. Like, A New Life, Dina Maras-Baras, Pastor Ram. Dire, ito tira ko ano din, mga Pentecostal, mga charismatic churches. Yes, oo. So, nakakasad ba? Na ang sentrohan nila theology,
nira pagkaintindihan Dios is tira kalugaringon. But ang Bible, ang sentro ng gintututo niya is to the praise of His glorious grace. Nga ini nga glorious grace with which, ini nga which is the glorious grace, He has blessed us in the beloved. Ba ito niya ginugda sa aton. Okay. So, diri kita hit bida. Masyado ka kasi group picture, di ba? Nagpa-group picture upod ka. Makita daw, pero kikita, hindi mo kalugaringon. Okay ba tak itsura nga? Di okay ba tak position nga? Okay ba tak na? Oh. Yes. Yes. May tot problema hit ko, hit. Yes. Oy, di ka na akong Kami kalipin. ka bagat dahil may Yes. ako. Nag-resident ako nga. Ikaw, baga ka lang ba? Baga ka. Ay, nakmas. Ba't nagiging reason mo? Bagan. Yes. Bagan ang tungo. Mga church. Mga itas, hindi mo malaman sa misay. Yes. Kaya pag minartison lang ko, so nalabay ito ba? Ba't nag-crave, nakapag-crave na Eh, talaga. namin ko, di Right. ko napansin mga Oo, mayor-mayor. din na naman si, ganun. Hira lang po. Oo, ikaw na bagang wala ito. Talaga experience sa gito. Actually, ang last naman nga study, kasi harayo na kami, kamo malat nag-inabsin. Transformer, BCF. Harayo na kami. Tapos na kami limited, part 1, part 2, nga may part 2 kita hini. Ada na kami, grace of God. And then, naman glory to God. Glory to God. Nasa nga ko yadane. Thank you ko. Naman ito, nabaruan ko nini. Mga diri pa kita tapos sa trilogy. Kaya mo, may kuno na. Diri pa, oo. Oo. So, glory to God. Amit at purpose niya, kaya ano kita anidiningan na. To the enlightenment. Diri, kasi charismatic. Diri, pag nagbasa ka Bible, ask ka lang Holy Spirit discernment. Tino dito ya. Pero pag pagpaintindihan han Diyos sa iya pulong, nagamit yan tao. That's why hot church, di ba nasa nga Ephesians, some are teachers, preachers, evangelists. Iba-iban mga gift na ginhatag han Diyos hay ang mga tao para i-build up ang church. So, matat ka niya. So, ini nga ako nabaruan, ini nga lesson, ini nga doctrines, di rin itikang haakon. Beneficiary gyapon ako yan, mga gigamit ni God. So, thankful gyapon ako kay Pastor Ting Spears. Oo. Actually, Kuya Dani, Quintevilla, classmate ko hiya, pero nasring hiya, ato lately nga, diri gud hiya nakaintindi kang Kuya Dani. Ako kan Pastor Tim, kay halaro man kay tas English. Ako, di naman ako magaling mag-English. Masipag, slow learner ako, pero masipag ako mag-study. As in, magbabasa nga niya ako, pag may the word diri ko maintindihan, mamimili ko na ako dictionary. Oo, wala na talaga. Kuwan ko rin Oo, kaya mag-short pa ako Greek word. Hard worker lang talaga ako. That's why di na ako nag-Greek. Okay? Anak ko na ako nga time, di pag-study Bible. Kaya nasa ako na nga. Oo, kumbaga, amit on reason nga, pride of life. Pero kaya may dagang mga Dahil sa mansion. super palon mo katimot si El. Nagtukudag-kutisar ka. Ma-attitude. Dere, yan akong goal talaga noon, uming kami milyon, tas ano yaman, tingin tawag man kita ni God. Oo na, talaga. Oo, tawag man kita ni God. So, kung pinili ka man, Naiba na ako kuhan, Oo, naiba na ako masunod ka na talaga. purpose. Tawagan ni Lord, bida-bida ka. Oo, bida-bida. Dere ma, kuhan, dere ma paperde. Hello, yeah, yeah. Hello, this is a call center. Bakit dere ito yan? May nag-OFW na ako. Di ba? Pero ang reason kasi kaya na ako di rin nagdi-deser kasi nakita ko kasi di ha late summer waray nagtutut do nga contextual nga biblical waray. Damo na akong kilala ng mga pastors talaga bagsak talaga theology ba. So ang natatabuhatan ng mga Christians is tungod nga waray diri na natutdoan hinsakto itera pag kinabuhi as Christian, di rigap sakto. Diba?
Yes, so amo to nagkakada ng pride. So ito, amo to natatabot. Actually ni nga doctor, sa amo tinatawag ini nga Calvinism. Tungod kay John Calvin. We are not John Calvin because of John Calvin. We agree ang interpretation ni John Calvin na biblical na gingamit yan ni God. So an contrast ni kan Calvin is the Arminian. Okay, itong mga Armenian, mga kuwanera, ito niya, Hera communities, mga pahambugay ko talaga ito. Kasi di rin nila nakikita nila kabutangan spiritually. And ang purpose, ang pagbabasa ng Bible, it's centered, Hera. Pero di rin na-admit nga, di rin God-centered gap kami. Dito. Pero kung mababatay mo Hera theology, di rin God-centered. Herat main karakter. Yes, Hera mga main character. Yes. Kuan main karakter baga na base pero tira lagi. Yes. Amo gyud pinang reason kaya ako nagpadayon pagtutduhin pagkuanhin ministry kay nakita ko didi haliti Samar kulang hin Reformed Church. What is meaning Reformed Church? Na theology. Kulang waray nagtutudlo. Ang damo kasi dinhi aton is Pentecostal and charismatic. Na which is iterate interpretation is out of context and terrible. Terrible about prosperity, diba? About one era, kalugaringon talaga. Amot one era. God is love. Love ka ni God. Love ka God. So, amot one niya. Okay? So, amot ito, kukuanon natin. So, yan na. Number 5, last point is, we must believe that the Father's sovereign plan of predestination and election ultimately aims to glorify His glorious grace in Christ, which we receive freely. So, amo ito, hit ultimate goal ni God is to glorify His glorious grace. Amo ito tiyak ko. Diri kita hit bida. Diri kita bida. Yes. Nasa ni Charles Spurgeon, he that perishes chooses to perish, but he that is saved because God has chosen to save him. Usa na mga reformist theologian. So yan na amin nataton ko, anit aton. Oh, itaton. Uy. Wala ko man din nga butang didi ano. May ha? Wala nga butang. Ano butang ko bali di? Waray. So makikita natin na ang paghimo ni God, iya proseso is election number 1. Election, di ba? Ikaduwa is predestination. Ikatulo is to the praise of His iya goal ba? According to His will. And ang goal ito din ng election is to the praise of His glorious grace. May tatuan niya. So, kaya ano may election? Because may the predestination. Kaya ano may the predestination? Because han iya will. Ang purpose niya will is to the praise of His glorious grace. So, naton niya na kuan big idea, we must believe that we were redeemed by God who unconditionally elected us to be in Christ. Apart from our own goodness or will, for we were dead because of sin. This was so that we might give glory to God in Christ and live in a holiness as His beloved children, our Lord Jesus. Halabay sorry. So, amit unconditional election. Okay? May na ka mo kuan questions, clarifications regarding it aton discussion about the unconditional election. Nag-learn ba ka mo? Nag-learn? Siguro may napakita ni time kay nag-oral naman ini. Nag-learn? Yes. Nag-learn. So, ano niyo? Sige, ito na lang kita ng reflection. Ano niyo? Reflection. Ito ato ni study yun na.
Tingin sa akin. Sige. Adiri. Brother Ariel. Ano ni mo mayayakan, hani mo nabaruan yan, ano ti mayayakan? Pasa-pasa na niya. Oh, kapte, para mabatian niya ito. Medyo na niya na yung mukha. Right. Mas nanay. Sanay. Ano yung pamilin? Oro. Grabe naman yun. Reflection, sige. Kuan, enlightenment para akon. Kasi dati na akong share ko man kanina na kuan kasi more on flowery words, mga also, kumbaga nakafocus lahat aton emotion sa aton sarili. But self-centered good talaga, kumbaga. Yan na, tamatak na baruan. Nga, learning, teaching ni God, dere about aton sarili. Kundi yan, kung gaano yung kalabingan, kung gaano, kumbaga, kung paano kita makaka-glorify balik na iya. Kay tungod na ginpili man kita niya, dere, kumbaga sa pawalik man kita kapas nga, masave naton sarili sin sa pagkakasala, kay sa rin paman na naton an dati nga aton previous nga fellowship and total depravity. Aton spiritual talaga is patay man. So, wari kita iton kapas nga magkadahin aton sarili nga kabuburoton nga magdayaw haiya or mag-save haiya. Mag-save naton sarili sala. Tapos kuan. Yaw na dire na. Para ikaw mo liwat. Oh, una. Pura yung nabagay. Pura yung tayo. Sa gibeto didan unconditional nga iya pagmamahala aton. Kaysa rin pa man, di rin natin deserve ang pilion niya, pero pinili kita niya. Mga enlightenment haton karatag sa tagsa na maging grateful kita nga bisan times nga na fall kita, padayon hiya nga nagtatouch sa aton. Hiya pa mismo nagkuka naton adlaw-adlaw nga nagsasampit nga magdayaw ha iya, salamat iya and continue to live as long as nabubuhay pa kita nga kalibutan. Marama ako nga may da ini na panhinda kita buhaton life yan na ini nga kuan naton may da ni learning haton. Kumaga may da ni karuyag ipasabot ang Ginoo nga diri kita mawarayin pagtapod ha iya naton faith ha iya nga diri mag-fail. Kung kay hiya na mismo nagbilin paagi kung paano kita mangadto ha iya. Dere kitaan ko madto. Hindi hiya mismo ang dumaop ha aton. Hiya mismo nagbiling ha aton. So, I'm praying nga mag-continue ang aton faith nga mas maging makusog pa. Nga damo gyud panak na learn kan sardino behind inin nga kon na paghitabo kay san pa man niya kumaga ini nga time shake aniya kan hininba faith kay aniya kan ba niya sarili kay tungod lagi niya na amon kondisyon niya na pero nayakan hiya nga grabe ka upay ang Ginoo ba nga dere natatapos hiniya na nga adlaw kundi habang nakakamata pa ako maging thankful ako hiya may paglao may hope sas amin ginapalay na luwat haton niya. Dere pa hulian tanan. Yan, ang Ginoo. Planong ginawa mo. Ngan, to, ibalik natin ang himaya haiya. That's all. Thank you. Brother Ariel. Kay mawag na sa ba, hindi ka nalot niyan makayakan. August. Ako na, thankful ka pa.
usagip ako na piniling Ginoo. Eh kumbaga Sige, lapin mo ba na balikan? Damo pa din. Isa na short na. oh. Usagip ito ka na. Closing remark. I think thankful gyapon na sa ko pinilang Ginoo gyapon na kumbaga kuan peaceful ay bisan gyapon mga rumong gyapon still thankful ay gyapon na pinili ako niya. So, Tama. Na. Tapos na yan. Short ako na niya. Closing remark ko na din eh. closing time. Hindi mo payayakan. Simple lang ako. Ano niya, brother? Hindi kumakanta. Mga kapag-ekwan na unconditional election, kumbaga, atin niya natabo. Diri kita angay mag-question bahit Ginoo nga. So, di natabo ato kaya nga suwag kita ini. Ito, nasusuwag ito. Medat niya, hiyalat maram ito kung ano plano niya aton. So, ay kita kabaraka, bisan natabo kalibutan. Ay, di kita papabayan kung ada kita iya na glorify kita iya and masasabtan man kita na elected kita niya kay true pala hinin nato na pag-attend Bible nag-aaram so usa na iton nga maram na kita nga pinili talaga kita niya masasabtan man na diri pinili kay di la baga pag-judge bat tao nga kapwa tao iti ba very good baga pagpahalaga bat Bible and iba't pagintindi. So, ini na, tanda ko tak nabaron ini na. Thank you, Lord. Thank you, brother. Ulit intiyan mo pa. Ayaw. Kaya dapat ko ano tawag ito? Random voice. By anonymous. Charot. Ano siya mayayakan? Ang aton in-istoryan regarding unconditional election natin mayayakan. Ako kung liwat coach, bagat. Ayaw, lakay para dire sa na ako hindi. Kaya dapat takbusis. Kuan. Unconditional election. Kuan, bagat diri kita dapat pag-judge gihapon haiba kung kuan ba kumbaga itira actions and kung ano man itira kuan kay kumbaga diri gihapon kita maaram kung hinot mga pinili ni Lord kay pwede kita ani kita pero mas pinili pa kung hinot wala din diri kita maaram okay pero kita para haton kalugaringon ba makakakuan gihapon kita kung pinili kita niya, kaya kumbaga nasunod kita iya, tapos may konsensya na ba kita kung may na kita nabubuhat nga, kuan ba nga, diri uyon, iya, taburot on, naswa dito. Tapos, yan na manggod nga natatabo nga aton sitwasyon ba, din ito, aton trabaho. Bagat aging nga, nagkupang kita hininga fellowship, mas nakakaintindi kita sa sitwasyon, mas kunitaton pag-intindi, mas nakakaintindi kita tatagaron, diri kita mas magkikinasinaba. Kaya kung wala kita mag-fellowship, diri tayo maintindihan. Kumbaga itaton kuan, one-sided kita kay kung ano nararamdaman na, mula tat maintindihan. Pero kita, bagat agi nga, nagkukan naman gihapon kita, kumbaga nakuan man kita gihapon it Ginoo, nag-aaram man kita hit iya mga pulong, nakakaintindi kita hit sitwasyon. Mas halaro mitaton pag-intindi hit sitwasyon. Pero, ito, kailangan lang tumapod na kita iya. O kung ano man taton pinagdadaanan, Lord. Bagat kumang kita nga, santang, dan sa ring ni Regine nga, santang impupukaw kita niya, may dapaya purpose sa aton. Diri dapat naton hiya pangunahan. So, amala. So, habang may buhay, umasa. Di ba?
Parang nakapamatat ako niya. Hmm. Pero ito hindi sabihin, hindi na matatapos si Diakon. Ibig sabihin, pinapuyo ni Lord, kaya may solusyon. May ko. Kumbaga, It's not that one. nakakakuan pa ba yan? Si adlaw ba? Nakaka-survive ba kita kada adlaw ngaran makuritato. Kuan ba kamutangan. So praise God for the hapon. Siyempre, di na yung diesel. Closing. Adila ako, maupay nga gabi. Welcome to our vlog. Balitaw. Kuan. Oh, regard. Okay. Nasiring mati nga. Tiuli na ako. Unong kaya di pa, nalingkod pa. Kaya halamaon mo ano? Balitaw unconditional election. Ano? Is regarding the sovereign of kuan and the unconditional grace of God para aton nga tanan. So yan na related tanan nga ginyakan an aton pinagdadaanan niya na for the past 3 weeks or 1 month na. Siguro adi gud kita sumadsad. So kumbaga para aton ha tawhanon nga kuan kumbaga Lord why? Ada gud tanan nga pakiana kay ano Lord. Basta akon damo nga mga pakiana nga kay ano ba nga ginagian ta ini nagtatrabaho man kita hintuhay kay ano nga super sad good talaga siring pa man kumbaga life kumbaga adi gud yan na hailarom but by the grace of God the unconditional love of God para aton we still survive unconditional grace. So pasalamat kita nga bisan pa man hanaton mga kasalanan na nagawa mga from small to kuan adi gihapon ni Lord haton na guide nga waray kita adi gihapon na ni grasya nga ginlamragan kita nga waray naton ni Sir gin course nga kay ano although the others nga waray makabatihan niya kuan good. Nga maiintindihan gihapon naton the other way around nga naka-feel ni rin sugad nga kay ano may nahingad to na didto sige la kay karapatan niyo but siguro kon ito hira nag-join pa kay malalamragan gihapon although diri pa man siguro yan ha but time will come nga tatapikon gihapon hira ni God ma-shower hira, ma-bless na hira unconditional grace ni God. So, di rin na siguro hira makapanyakan hinmaraot against han aton boss, han aton company. Nga, yan na, an ira kasi nakikita, labi na di projects kay dagwan amount. So, sir, bagan, ang feeling ni Ray, sir, ginigipit hira. Nga di hira maarong kasi kung ano yan ang tunay nga sitwasyon. Nga, kuri gud din duro collection. So ikaw kumbaga di ka gud maaramhan tunay nga ngalas ka. But kung mabaro ka la kung gaano ka kuri gud yan na ang kabutang makakaintindi ka intindihan mo nga paano na kami paano giapiya kay kun waray la ini dumaan butas siring ka man butas ang karayom diri ka masusugad kay ikaw ad example pinakamaihan na maram gud diya kung ano ka kuan mag sweldo dili gud kami na delay dili na partial kay sir na dili gud ito yung partial pag abot gud sweldo nga Webes sweldo pag abot yung Lunes nga satag na diri nga nito nga lisod paspasit payroll para ma-release yan na gud la nga nagkakamanggod oo nga we will not blame na lang di crocodile pero nanggigigil ako sige amo gud na piktom bangatanan na so igampo ta na lagi hapon ito ra pero nakakakuan gan kay hikita nga mga ultimo na apektuhan Sikat na bati ba oo mga tao ba nga so na po. hito dida
bless kita. Kay adi aton an unconditional grace of God. So, thank you. Nga adi gyapon. Tapos hinduroy pa. Waray na nga ni kita sa lapi. Damo pa nga mga pagsubok. Binagyo na, nga nalinog pa. Baga, damo ba nga mga kakuan niya na. But thank you, Lord. We stand firm. We have faith. Tapos, grace of God is with us. Thank you, Lord. People relationship May dagad mga times nga. Bakit? Damo. Damot questions. Doubt. Mom, Nanay mo, ito man nga. Nangangalas ka na. Pero adi, ano mo, kung baga ko siya ka, relax ka lang. Kay God is in control of everything. So, keep the faith, surrender everything. Yes. So, regarding aton ko niya yan, discussion, nabaron ko gyap payo, di ba, unconditional election. So, pinaagi yun, nabaron ko gyap na within the unconditional election, ada nga gyapon din unconditional grace, unconditional love. So, yan na, ama to, naton, lesson niya na unconditional election, nabaroan naton through the Bible nga God elects some people, not all people. And then the condition kay ano hiragin elect is unconditional. And within the unconditional is nag-express ito dito niya unconditional grace, love. Awan ito dito. Parahan mga gin elect. Ang itatawag na nagkakaroon sa With Christ. Ay, amen. Glorious grace. So praise God, praise God. So let us pray, closing prayer. Dear Heavenly Father, we glorify you, we praise you because of your amazing grace that you have given to us in Christ. We are grateful because you have chosen us to be in Christ before the foundation of the world. Thank you for the unconditional love and grace that you have given to us. And Father, I pray that many people pa makasabot hiningay mo teachings within the Bible. I pray that many people will understand about hininga doctrine. And I pray nga kada usa dinhi nga nagaagian ng problema financially, kada usa amon, I pray that you will strengthen our faith in you, in Christ, that we will have faith that you are a great provider. You are the owner of the heavens and earth. You are creator of heavens and earth. Na diri kami mag-worry kanamon mga basic needs dinhi hababuhan to na, because we know you care for us, you love us unconditionally in Christ, so you will provide for our needs. Thank you, Father. And I pray, Father, kung ano man yan na gina-experience yan na ni Engineer Dino, ikaw ang maghatagayahin kusog, tagaan mo yahin maupay nga lawas, wisdom and knowledge, paano niya ni malalagpasan challenges na yan na agyan yan na. And I pray, aniya faith, pati aniya family na mas maging makusog pa, aniya faith, in spite hininga mga challenges from your word. Thank you, Father, for this amazing fellowship. Thank you for the amazing teachings, the doctrines of unconditional election that we learn, han way, han method, how you save your people, us in Christ, that you elect us before foundation of the world. And I pray, Father, niya na namon ti Pauli, ikaw maghatag hin safe nga biyahe, na makauli kami. And I pray nga you open the heart, enlighten the heart of our family, mga partner, mga anak, relatives, friends na makasabot tiran gospel. Use us to share your word, the gospel to them. And it is a great privilege to serve you habang adi pa kami didi hababahan to na. Thank you for everything. Thank you for your goodness. You are deserving, you deserve to be praised, to be glorified, because you are good
and amazing Father. We pray this in the mighty name of Jesus, who is our Lord and Savior. Amen. Amen. So, thank you guys. Hopefully next week mag-meeting